Good evening, Philippines! Magandang gabi sa inyong lahat. Ito ulit ang inyong likod, si Mr. Typhoon. Mike Padua, nagbabalik sa ating severe weather update ngayong gabi ng Lunes, November 4. At patuloy ang ating special coverage ng dalawang bagyo na yung isa ay dumadaan ng Central Visayas at yung isa naman ay dumadaan ngayon sa may area ng Caroline Islands around 800 kilometers south of Guam. At itong mga bagyo ito ay explain natin ngayong gabing ito sa pinaka-latest movement niya, ang potential landfall area at yung mga possible na pwedeng epekto nito sa ating bansa. At focus muna tayo dito sa isang bagyo, bagyong si Wilma. Ayun po, sa kasalukuyan, ito ay nag-cross ng Central Visayas. Kaninang hapon, dumaan po ito sa may area ng Bohol. At sa mga oras na ito ay papunta na po sa Sulusi habang dumadaan sa may area ng Negros. At kasalukuyan ay nagbibigay ito ng malawakang pag-ulan, moderate to heavy, na posible magkaroon ng mga flash floods and landslides sa hazard-prone areas ng Central Visayas, lalo na yung mga quake-ravaged provinces like Bohol and Cebu na naapektuhan ng malakas dahil sa lindol at nagdadagdag pa itong mga paulan na dala ng bagyong si Wilma na isa lamang tropical depression na kahit mahina yan, yung mga dalang pag-ulan ay mag-cause ng mga pagbabaha. Ang good news na yun ay medyo bumibilis ang takbo nito at possibility by tomorrow midday baka mag-clear up na ang area dito sa Visayas habang papalapit naman sa area ng Palawan itong bagyong si Wilma na wala naman international name itong bagyong ito kasi tropical depression lang po. Pero pagdating po dito sa may paglampas niya ng Palawan, dahil ito ay tatahak ng Palawan tomorrow morning or early morning mamaya as it moves across the Sulusi, ay dadaan ito sa may West Philippine Sea towards the Spratly Islands tomorrow late afternoon hanggang evening and could reach tropical storm strength of 65 to 75 kph as it moves straight westward in the general direction of southern Vietnam. So, ayan po ang tatahakin itong bagyong si Wilma na kasalukuyan ay patuloy pa rin nagdadala ng mga pagulan sa area po ng Central Visayas. Okay? So, mga kababayan natin dyan, mag-ingat lang po sa possible flash floods, mag-coordinate sa mga local disaster units kung paano kayo matulungan. Okay? Meanwhile, dito sa area ng Eastern Mindanao, sa may Caraga, nag-clear things up na. Makikita natin ang pag-alis ng kaulapan ng bagyong Wilma. At expect some good weather bukas ng Martes habang magkakaroon tayo ng few days of dry air, good weather, blue skies, habang hinihintay natin yung incoming na mas malakas na bagyo. Okay, all eyes tayo dito sa isa pang potential na bagyo. Na yun ay nasa may south-southeast of Guam, kasalukuyan. Ito po ang lalong lumalakas na si Tropical Depression 31W. Sa mga oras na ito, naging malakas na po na tropical storm, kanina pa po ng tanghali. At na yun po, binigyan na po ng international name na Haiyan. Okay, Haiyan is a kind of a Chinese seabird, okay, na yan yung tawag nila sa area ng China. At ito ay tumatahak na yun dito sa may Caroline Islands, central part of it, and moving towards the west to west-northwest, patungo sa area ng Yap State. Ito po yung Yap State. It's a small island on the western federated state of Micronesia. And this, the Republic of Palau. Okay, these two areas are in the threat or the endangered passage of this powerful system, itong bagyong si Haiyan. And if papasok siya ng area of responsibility on Thursday, it will be named Yolanda. Okay po. So, yan po si Yolanda ay inaasahan na mag-post ng major threat sa ating kapuluan. Okay, dahil sa kanyang pagkilos papunta po dito sa area ng Eastern Visayas. Okay, so itong system na ito ay may sustained winds na yon na
na nasa 85 kph na po with gustiness up to 100 kilometers per hour. We won't be surprised kung tomorrow morning, pagbalik natin, mga bandang 9 or 10 to give you the latest severe weather update video vlog. Baka typhoon na po siya. Meanwhile, ito po yung zoom animation. Ayan po. Based sa mga forecast models na yon, ang tinatahak niya po ay pa rin yung Eastern Visayas. Mamaya, papakita namin din sa inyo mga forecast models kung saan siya magla-landfall within the next 3 to 4 days. And makita rin natin dito sa ating latest active track, yung unang active track natin, storm track sa bagyong si Haiyan. Ito po ay inaasahan na papasok ng Philippine Area of Responsibility by Wednesday evening or Thursday morning. Depende sa speed niya. Ito po yung Philippine Area of Responsibility. Okay? Pagpasok niya dyan, bibigyan po ito ng automatically ng local name as Yolanda. But I think it's better to warn the public already once the system comes closer to Yap Island, since it is forecast to move very fast, very quick, a speed of 35 kph towards Samar, Leyte, and Masbate area. So these are the three provinces or regions that will be on the gun or on the path of this very fast tropical cyclone na si magiging Yolanda. Okay? At inestimate natin na pagdating niya dito sa may area ng kalagitnaan ng Philippine Sea, ang winds niya nasa 215 kph. So, hindi malayo na ito po ay posibleng maging super typhoon kasi based sa ating oceanic heat content, ito po yung nagpa-power o nagpapalakas sa mga bagyo, yung mainit na dagat, na tawag. Ito yung tinatawag nating oceanic heat content. At kitang-kita po dito na itong bagyong si Yolanda, okay, ay inaasahan na dadaan pa po sa mainit na karagatan ng Western Pacific at Philippine Sea. At kitang-kita po natin dito, lalo na dito sa area ng 36-hour forecast position, 48-hour forecast position, hanggang dito sa may area ng 72 hours, that's 3 days from now. Habang papalapit sa summer, dadaanan po nitong bagyong ito ang medyo mainit na temperatura ng karagatan. And there's no doubt if that happens, mag-rapid intensification itong bagyong ito, baka po maging isang super typhoon. So ito yung 4-day forecast na sa may area ng between Panay and Masbate. So let's hope and pray that a miracle can happen. Sana maketch siyang paganyan na lang. But based sa ating steering flow, ayan po, wala pong nakabukas sa pinto para ito ay makat. Itong bagyong si Yolanda. Okay? So, all eyes tayo sa system na ito. Dahil yung steering flow ay patuloy pa rin na west ang possible na ipupush itong system nito with a slight deviation towards the west-northwest. Kaya dito siya dadaan sa may area ng Samar, Leyte o Masbate area within 3 to 4 days from now. So, mag-prepare na po. Magkakaroon kayo ng disaster planning kung anong mga gagawin. Yung mga bahay ninyo, ayusin. Yung mga nasa pampang ng dagat, ay mag-create na kayo ng mga plano kung paano kayo mag-evacuate. Dahil ito ay posibleng mag-generate ng mga malalaking pag-alon na pwedeng umabot ng 15 feet dito po sa coastal areas from Northern Quezon, Bicol, Samar until sa may area ng Surigao provinces. Since lumalaki ang system na ito, although small-sized pa rin siya na yun, probably by tomorrow it will become a medium-sized tropical cyclone. Wag naman po siya nang lumaki maging isang large system dahil maraming mapiperwisyo sa epekto ng dala ng ulan nito at hangin. So, prayers lang kailangan natin sa paglapit itong bagyong si kanyang international name is okay, Haiyan. Okay. Ito naman yung bagyong si Wilma.
At inaasahan ito lalabas ng area of responsibility by 2 p.m. Wednesday dito po sa may area ng West Philippine Sea, Spratly Islands. Okay, so hindi natin pinapansin yan dahil ulan lang masyadong dala nito, pero magkakos ito ng mga floodings dito sa area ng Central Visayas at portions ng Palawan. Okay, so yan po ang pinaka-latest nating update. So ito si bagyong magiging Yolanda ay delikado po ang ating bansang Pilipinas. So ito po ang forecast models. So, majority pa rin nagpapakita dito sa may area ng latest summer at Masbate come November 8. November 8 po ng umaga o hapon, depende sa speed niya. Diyan po ang projected impact or landfall. And we expect strong winds and heavy rains to extend up to the area of Metro Manila as the typhoon passes over Mindoro come November 9. So we expect also stormy weather here. Depende po sa size niya. Kung lumiit ang bagyo, baka dito lang po sa Batangas. But since kung ma-maintain yung kanyang pagkalaki, baka umabot na hanggang Metro Manila po ang mga paghangin. Although hindi naman po damaging masyado, ang medyo damaging winds ay nakakonsentrate po dito sa may area na niligan natin ng Red Square. Okay? Sa may Tacloban kasama dyan, ang Northern Leyte, Samar provinces, Masbate, Romblon, okay? Northern Panay, ganoon din ang area ng Boracay, Puerto Galera, rest of Mindoro, coastal areas sa Batangas. Yan po ang mga delikado magkaroon ng mga damaging winds. Pag sinabi natin damaging winds, ito yung winds na more than 100 km per hour na posibleng magkaroon ng mga pagsira ng mga bubong, mga partially to totally damage, dala ng malakas na hangin ng bagyong Haiyan. Okay? Kaya babantayan natin yung system na yan as it moves closer to the Philippines. And a slight northward track will bring the typhoon towards Bicol region and Metro Manila. So sana hindi siya pumunta ng Visayas at Bicol. Sana umakyat siya. Ang i-pray natin, sana mag-recover siya dito patungo dito sa area ng Okinawa o east of Okinawa sa dagat lang po. Okay, so ito po yung graphical satellite analysis kanina. Binabakita yung mga systems. So dyan po nagtatapos ang ating severe weather update na yung gabi ng Lunes. So, this is our special coverage. Continuing special coverage ng dalawang bagyo, si Tropical Depression Wilma at si Tropical Storm Haiyan na magiging Yolanda pagpasok niya ng area of responsibility. Okay, so ito ulit ang inyong likod si Mr. Typhoon Mike Padua mula dito sa weather.com.ph Weather TV. Muling babalik bukas ng umaga to give you fresh updates on the incoming Yolanda and the latest on the exceeding Tropical Depression Wilma. Good evening sa inyong lahat at God bless. Stay safe always.